Masarap lahat, hindi ba? Ilan lang yan sa 24 na kalutong pagkain na mismong mga kababayan natin ang gumagawa at naghahain. Kaya naman upang mas makilala ninyo ang sangkap at paggawa, halika't umangkas sa biyaheng Chibugan hatid ng galing Bulacan. Lungsod ng May Kawayan, tanyag sa industriya ng pag-aalahas dito sa ating lalawigan. Hindi lang yan, ipinagmamalaki din nila ang kanilang puto at ang tamales na siya namang sikat na pagkain sa kanilang lungsod. Dito sa Saluisoy, May Kawayan, kilalang kilala ang puto ni Aling Francia. Ating alamin kung ano ang sikreto kung bakit ito sikat at dinarayo. Trial and error ko nito, mga September 1972. Nakita ko yung recipe nito sa last release ng Taliba. Ngayon ibalita. Nung unang gawa ko, nung mainit, malambot na malambot siya. Kaya lang, nung lumamig na, matigas na. Yung pala, may kulang sa babad. Noong una ay sari-sari store lamang ang mayroon sila hanggang sa lumaki ang kanilang pwesto at maging tindahan na ito ng kanilang gawang puto. Puto rin ang sa kanila'y bumubuhay, kaya naman ito rin ang kanilang naging bread and butter. Mga kapatid ko, sa iba, puro puto yun. Yun ang aking utang na loob sa puto na nilagyan ko ng pangalan na Francia's Puto. Ika nga ni Aling Francia, nasa method and technique lang ang sikreto ng pagluluto ng kanyang puto. Una, ibababad ang bigas at saka ito gigilingin. Pagkatapos ay ilalagay na ang giniling na bigas sa timbang may asukal at saka hahaluin. Kasunod dito ay ilalagay na ang giniling na bigas sa maliliit na takalan at saka naman lalagyan ng toppings na itlog, keso o kaya naman ay giniling. Pagkaraan ay isasalang na ito para maluto. Pagkatapos maluto ay ilalagay na ito sa box para ibenta. Ipinangreregalo na rin ngayon ang kanyang puto. Sa katunayan, nakakarating na ito ng bansang Japan at Paris. Tamales naman ang ipinagmamalaki ng Barangay Pandayan, lungsod pa rin ng May Kawayan. Bidang-bida dito ang The Original Tamales Pandayan ni Estrel Vida. Bali ako, 1995 up to present. Si mother ko, malilit pa kami, tumutulong na kami sa kanya. Dati kasi si nanay, nung galing siya sa Bohol, tapos pagpunta niya rito sa Bulacan, tumulong siya dun sa original na talaga na gumagawa, sa bandang Saluisoy siya. Tapos nung natutunan na niya, nung namatay na yung gumagawa, siya na yung nagpatuloy. Malayo na rin ang nararating ng kanyang tamales. Maging ang bansang Japan ay nakakatikim na rin ng kanyang pinagmamalaking tamales. Hindi tinitipid ni Aling Estrel ang paggawa sa kanyang tamales, kaya naman lumalabas na pino at talagang masarap ang lasa ng kanyang tamales. From giniling bigas, galapong, gigilingin siya kasama na yung paminta, pandan. Pagka nagiling na siya, lalagyan ng gata ng nyug. Tapos pagsasamahin siya, saka halo ng halo for 1 hour. Every 10 minutes yun, kailangan halo siya ng halo kasi hindi siya pipino kapag hindi nandun yung niya, sarap niya. Pagka luto na siya, ilalagay niya siya sa dahon per piece kung small o big. Tapos lalagyan na ng mga toppings. Yan, tapos babalutin. Yung maliit, 7, yung malaki, 15. Bali pares lang ng special, kaya lang yung size lang yan na iba. Tapos ngayon may iba-iba lang siyang mga flavors. Ito po ay isang karangalan din ng ating probinsya.
na nakakarating po kung saan-saan ang ating franchise puto. Ako po ay nagpapasalamat sa mga sumuporta, sa mga tumatangkilik, at sana po ay tuloy-tuloy niyong tangkilikin ang franchise puto. Maraming salamat! Inanyahan ko po kayong lahat pagka kayo po'y madadalaw ng May Kawayan. Dito lang po sa May Pandayan. Dito po ang Aling Tasings, the original Tamales Pandayan. Meron po kaming original na itlog maalat latik na toppings. Ngayon po meron na rin po kaming langka makapuno. Meron na pong kasoy, meron na pong keso latik, at saka meron na rin pong adobo toppings. Tikman niyo po, magugustuhan niyo.